Mian's POV. Tanghali ang flight ko ngayon, Manila to Davao. Mamayang gabi bala kong mamasyal sa mall para tumingin ng damit na isusuot ko bukas. Marami na akong damit pero gusto kong bagong isuot dahil opening ng Gomez bukas. Maayos ang naging flight ko at 6 PM na kami nakabalik ng Manila. Meron akong 2 araw na pahinga. Umuwi muna ako sa kondo ko para magbihis at iuwi na rin ang mga gamit ko. Habang nagsusuklay ako ng buhok ay nakatanggap ako ng tawag mula sa mommy ni Drix. "Hello, Iha." Rinig kong sabi niya sa kabilang linya. "Hello po, tita." Sagot ko naman sa kanya. "Iha, are you busy?" Tanong niya sa akin. "Hindi naman po, tita. Bakit po? Pwede mo ba akong samahan sa mall? Wala kasi ang mag-ama ko." "Nalulungkot ako dito," sabi nito sa akin. Ramdam ko rin ang lungkot niya. Siguro ay nakaramdam ito ng boredom. "Sakto po, tita. Lalabas din ako ngayon papunta sa mall." Pagbibigay alam ko kay tita. Masaya rin na may kasama ako na mag-ikot-ikot. "Really, Iha? Thanks God. Sige, Iha, magbibis na ako ha." Masayang bulalas nito. "Okay po, tita. Dadaanan ko na lang po kayo dyan." Saad ko sa kanya. Bago ko ibinaba ang tawag. Tinapos kong pagsusuklay ko ng buhok, naglagay lang ako ng hair clamp sa buhok. Nakamaong short, sling bag at t-shirt ako. Nagsuot lang din ako ng flats. Nang mukontento ako sa looks ko ay lumabas ako papunta sa unit ni Drix. Nag-doorbell ako at bumukas ang pinto, kaya pumasok na ako sa loob. Bumungad sa akin ang napakamaling design ng unit niya. Ang linis at ang lawak nito. "Umupo ka muna, Iha. Malapit na ako matapos," sabi ni tita sa akin. "Okay po, tita. Take your time po. Hindi naman po ako nagmamadali," sagot ko sa kanya. Mabilis lang si titang natapos. Simple lang din ang suot nito sa edad niya. Hindi mo masasabi na may edad na ito dahil napakaganda pa rin nito. Iba talaga kapag mayaman at masayahin dahil nakakabata. "Let's go na, Iha," pagyaya niya sa akin. "Tara na po," ngumiti din ako sa kanya. Kumapit sa braso ko si tita para kaming mag-inang tingnan kaya nakakatuwa. "Mag-commute na lang tayo, Iha, dahil may sasakyan dyan pero walang driver." "Marunong po ako mag-drive, tita. Kung gusto po ninyo ako na lang po yung magmamaneho." Tanong ko sa kanya. "Wag na, Iha. Feel ko sumakay sa jeep ngayon. At para hindi ka na mapagod, di ba? Kagagaling mo lang sa flight." Nakangiting sabi niya sa akin. "Opo." Pagbungis-ngis na sagot ko sa kanya. Komportable ako kapag siyang kasama ko. Hindi ako magtataka kung bakit ganitong mommy niya dahil noon pa lang ay mabait na talaga ito at napaka down to earth. Kahit mayaman sila, hindi ito pinaparamdam sa'yo na magkaiba kayo ng estado sa buhay. Nag-aabang kami ng jeep at sumakay papunta sa mall. Saglit lang din ang biyahe dahil malapit lang naman na makarating kami ay pumunta kami sa bilihan ng mga damit. Gusto rin pala nitong bumili ng damit para bukas. Namili kami at sinamahan ko siya. Inuna muna namin ng sa kanya. Hindi kasi ako dito bibili dahil medyo mahal sa butik na to. "Iha, akala ko ba bibili ka ng damit mo? Bakit hindi ka pa namimili?" Tanong niya sa akin. "Bibili po ko, tita, pero sa kabilang store na lang po. Masyadong mahal po dito." Pabulong na sabi ko kay tita. "Bakit ikaw bang magbabayad? Mamili ka na dyan. Magagalit ako kapag tumanggi ka." Seryosong utos niya sa akin. "Huwag na po, tita. May pera po ako. Nakakahiya po." Nakakahiyang tanggi ko sa kanya. "Gusto mo bang magtampo ako sa'yo?" Tanong niya sa akin. "Po? Ayaw ko po syempre po kasi..." "Yun naman pala, ayaw mo kaya kumuha ka na dyan." Tinal na sabi niya. "Sige po," nahihiyang sagot ko sa kanya. Kahit na ayaw ko napilitan ako dahil ayaw ko na magtampo ito sa akin. "Eto po yung napili ko, tita." Saad ko sabay pakita sa kanya ng damit. "Bakit isa lang?" Nagtatakang tanong niya. "Sapat na po ito sa akin," sagot ko naman sa kanya. "Sa akin hindi. Miss, ipili niyo siya ng lahat ng new arrivals niyo, bibilin ko." Utos niya sa mga sales lady. "Okay po, madam," sagot nila kay tita. "Tita, wag na po please. Okay na po ako sa isa." Hindi niya ako pinansin at pinabalot niya lahat ng bagong damit. Nakangiti naman ang mga sales lady sa amin.
Matapos naming mamili ng mga damit ay lumabas na kami sa butik. Ang dami naming bitbit na paper bags. Nag-aya na si tita na kumain kami. Umupo muna kami at parang may hinihintay siya. Ilang sandali pa'y dumating na sina Tito. Kasama sila Drix at Trisha. Hi Mean, binati ako ni Trisha. Hi Trisha. Ngumiti ako at binati ko siya pabalik. Hindi ko na pinansin si Drix. Pinaupo ni tita si Drix sa tabi ko, samantalang si Trisha nasa kabilang side. Lumapit sa amin ang waiter. Huwag kayong mahihiyang mag-order ha. Si Mean kasi ang magbabayad. Libre niya. Nakangiting sabi ni tita. Talaga ma'am? So madami palang makakain ko nito dahil treat ni Langga. Nagulat ako sa mga pinagsasabi niya. Hindi ako nagulat sa ako magbabayad kung hindi sa pagtawag niya sa akin ng Langga. Sa inis ko, kinurot kong hita niya. Ouch! Biglang sabi niya kaya napapikit naman ako. Napalakas ata ang kurot ko. What happened, Drix? Tanong ni Trisha kay Drix. Nothing. May kumagat lang ata sa hita ko. But I'm fine. Mag-order na tayo. Sabi nito. Nakangiti naman si Tito Tita sa amin. Ako naman ay nahihiyan tumingin sa kanila. Habang ang katabi ko ay todo ngisi sa inis ko, kinurot ko ulit siya. Pero hinuli niyang kamay ko at pinagsiklop niya to. Ako naman ay pilit tinatanggal ang palad ko, pero lalo niya tong hinawakan. Natapos naming mag-order ay naghintay muna kami. Nag-uusap sila at ako naman ay tahimik lang. Si Trisha naman ay sinusubukan niyang kausapin si tita, pero tipid lang ang sagot nito. Alam mo anak, marunong na pala silang gamo mag-drive. Pero hindi ko pinayagan, ayoko kasi na mapagod siya. Pagbigay alam ni tita kay Drix, tama yun ma'am. Kagagaling niya lang kanina sa flight. Hindi siya pwedeng mapagod. Nakangising sabi nito. Kinainis ko. Drix, what's Langga? Nagtatakang tanong ni Trisha. Ako naman ay tumingin kay Drix nung may pagbabantang. Magsasalita na sana ito nang unahan ko siya. Tawag yun sa nakababatang kapatid, hindi ba kuya? Sabay ngiti ko sa kanya. Totoo ba yun Drix? Tanong pa nito kay Drix. Hindi yata naniniwala sa akin. Tumingin si Drix sa akin at lumapit ito ng konti sa akin sabay bulong. Kuya pala, anakan kita dyan kapatid. Pangaasar niya sa akin. Oo Trish, tawag yun sa nakababatang kapatid na gustong anakan. Ibig kong sabihin, anak-anakan ni Mami si Mean, di ba ma'am? Samantalang si tita'y tumawa ng malakas. Hindi ko mawari kung naiinis ba si Trisha dahil natahimik ito. Buti na lang at dumating ng pagkain namin, kaya magsisimula na kaming kumain. Pasalamat din ako dahil binitawan na niyang kamay ko, pero nang matapos na itong kumain ay tumayo ito, samantalang ako'y sarap na sarap sa kinakain ko. Bumalik ito at ang kamay niya ay nilagay niya sa isang legs ko. Ako naman itinatanggal ko pero itong pangit na to ay pinipisil-pisil pa. Hinayaan ko na lang siya dahil baka mahalata kami't nahihiya naman akong bulyawan siya dito. Matapos na kaming kumain itinawag ko na ang waiter para mag-bill out, pero sabi niya bayad na daw. Tumayo na si Drix kaya napatingin ako sa kanya. Ako naman na nakatingin kay tita na nakangiti. Hindi yan papayag na Langga niya magbabayad. Masayang sabi ni tita. Ngumiti na lang ako ng tipid. Binuhat din ni Drix ang dala ko. Iisang sasakyan lang kami. Sinabi ni tito na gusto niya sa backseat para tabi sila ni tita. Tinulak ako ni tita. Para sa unahan ako pero nauna nang sumakay si Trisha doon. Kaya ang ending, tabi kami ni tita sa likod. Dapat nasa harap ka. Wait, palilipatin ko. Bulong sa akin ni tita. Tita, wag na po, okay na po ako dito. Sabi ko sa kanya dahil ayaw kong mapahiya si Trisha. Okay iha, ang bait mo talaga kaya gustong gusto kitang maging anak. Habang nasa biyahe ay nakatulog ako. Nagising lang ako nang gisingin ako ni Drix para buksan ang unit ko. Gulat na gulat pa ako dahil karga lang naman niya ako. Ikaw palang Langga ng kapitbahay ko na maganda, sabi ni Mami. Nakangiting sabi niya sa akin. Ang bilis na naman ng tibok ng puso ko sa ngiti niya, lalo kasi siyang gumagwapo. Pwede ba ibaba mo na ako? Binaba naman niya ako nang magbuksan kong unit ko. Ay pumasok na ako at sinilip ko na lang siya sa pinto. Thank you Drix. Pasasalamat ko sa kanya. Welcome Langga. Sabay halik sa akin sa labi. Ako naman ay gulat na gulat kaya sinara ko kagad ang pintuan. Grabe ang tibok ng puso ko ngayon. Drix POV.
Kasama ko ngayon si Daddy sa Gomez. Ayaw naman sumama ni Mommy kaya mag-isa siya ngayon sa kondo. Pumunta rin si Trisha kaya nang matapos kami sumama na siya sa amin ni Dad. Tumawag kasi si Mommy na nasa mall daw siya kaya doon na kami tumuloy. Gabi na rin kaya napagpasyahan namin na doon na kumain. Nasa isang Italian restaurant daw si Mommy. Dumating na kami at hinanap ko siya. Buong akala ko talaga mag-isa lang ito pero kasama pala niya ang langga ko. Ang ganda niya sa simpleng suot niya. Ayoko lang sa short niya dahil masyadong litaw ang mapuputi niyang legs. Umupo ako sa tabi niya. Masaya ako dahil kasundo siya ni Mommy at halatang gusto ito ni Mommy para sa akin. Binibiro pa ito ni Mommy na siyang magbabayad pero syempre hindi ako papayag. Nakakatuwa ang reaksyon nito nang tawagin ko itong langga. Kinurot pa ako pero lalo ako natawa nang sabihin niya kay Trisha na kapatid ang ibig sabihin ng langga. Ang init ng palad niya habang hinahawakan ko to at ang lambot talaga ng balat niya. Pilit kong pinipigilan ang init na nararamdaman ko. Natapos na kami at nagpa siyang umuwi at dahil sa isang kotse lang kami sumakay, nasa tabi siya ni Mommy. Alam ko na naiinis si Mommy dahil nasa tabi ko si Trisha pero ayoko naman itong paalisin. Nakarating na kami sa building, nakatulog na pala ito. Halata kasing pagod na pagod ito. Gigisingin sana ito ni Trisha. Nang pigilan ni Mommy. Iha, wag mo na siyang gisingin. Halata kasing pagod ito. Pakidala na lang ang mga paper bags kung okay lang sa'yo. Saad ni Mommy kay Trisha. Okay po tita. Sagot naman ito sabay buhat sa mga paper bags. Anak, buhatin mo na lang ang langga mo. Nakangiting utos sa akin ni Mommy. Okay ma'am, masayang sagot ko. Binuhat ko na to. At habang karga ko siya ay napakaganda niyang tulog. Kung ako lang siguro mag-isa ngayon ay hinalikan ko na to. Hindi ko maiwasang pagmasdan ng maganda niyang muka. Ilang ulit akong napalunok dahil pakaramdam ko. Nauuhaw ako. Tinuro ni Maming unit niya. Katabi lang pala ito ng unit ko. So siya palang sinasabi ni Mommy. Pero ibang babaeng kumuha ng ibinigay kong ulam noong nakaraan. Nauna nang pumasok ang parents ko. Sasamahan pa sana ako ni Trisha pero pinapasok ko na siya sa unit niya. Ginising ko to ngayon. Langga, gising na. Bulong ko sa tenga niya. Unti-unti naman itong nagising. Ikaw palang magandang kapitbahay na sinasabi ni Mommy. Saad ko sa kanya. Nagpababa na ito nang mabuksan niya ang pintuan ng unit niya ay pumasok na to. Sumilip ito para magpasalamat. Ako naman ay hinalikan siya bigla sa labi. Ang cute ng reaction niya. Gusto ko pa sanang ipagpatuloy pero sinara na niya kagad ang pinto. Ako naman ay pumasok na sa unit ko na may ngiti sa labi. Nakatulog ako kaagad. Mas mabuti rin dahil maaga pa ako bukas. Kinabukasan, opening na namin ngayong hapon. Nauna kami ni Trisha sa Gomez. Si Mommy naman ay mamaya na lang daw sila ni Daddy. Saktong alas 4 ay nandito ng lahat. Si Mommy kasama niya si Mayan. Napatulala pa ako dahil ang ganda niya. Simple lang ang dress niya at nakataling buhok niya. Para siyang Diyosa sa paningin ko. Nakatingin din sa kanya ang ibang mga lalaki na parang gusto kong dukutin ang mga mata nila dahil akin lang yung tinitignan nila. Hindi ko maiwasang hindi mainis at magselos. Mayan's POV. Kanina pa ako papalit-palit ng suot ko dahil hindi ko alam ang isusuot ko. Sa huli napili kong isang maxi dress at messy band ang ayos ng buhok ko. Tumawag na rin si tita kanina na dadaanan niya ako. Nag-apply lang ako ng light makeup. Nang matapos na ako'y lumabas na ako. Sakto din dahil palabas na si tita. Wow, Iha! You're so lovely! Papuri niya sa akin. Thank you po sa dress, tita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Naku, sigurado ako. Wala na namang galawan yung tingin sa'yo nung kilala ko mamaya. Pasaring ni tita. Ngumiti na lang ako dahil alam ko ang ibig niya sabihin. Madaling araw lang naman ako nakatulog dahil sa kalokohan ng anak niya. Bigla na lang kasing nanghahalik. Dumating kami sa restaurant at sinalubong kami ni Drix. Humalik ito sa mami niya. Ganon din sa akin sa pisngi ko. Ang ganda mo langga. Bulong niya sa akin. Thank you. Tanging sagot ko sa kanya. Nagsimula na ang ribbon cutting. Magkatabi kami ni tita at nasa kabila ko naman si Drix na nakahawak sa bewang ko. Kasalukuyan kaming kinukunan ng picture. Nahihiya naman ako pero wala akong magawa. Iho, pwede mo ba silang kunan ng litrato? Sila lang dalawa. Utos ni tita sa photographer.
Okay po madam. Chef, tingin po kayo dito. Ganun ka rin miss. Utos sa amin ng photographer. Ngumiti ako sa unang shot, sa pangalaway nasa balikat kong baba ni Drix at ang pangatlo naman ay tumingin ako sa kanya. Todo palakpak sa amin si tita. At ako naman ay hiyang-hiya. Dumating din ang pamilya ni Ate Cassandra. Bumalik na kami sa mesa namin. Nagsimula ng mag-order ang mga tao kaya si Drix at Trisha. Nasa kusina't busy sila. Inihain ng pagkain namin. Si Drix mismong nagdala sa table namin. Ngumiti ito sa akin bago ilapag ang crispy kare-kare. Amoy pa lang ay alam ko nang masarap na. Nag-thank you naman ako sa kanya. Kinurot naman niyang pisngi ko kaya napasimangot ako. Si Ate Cassandra tita naman, panay ang bulungan habang tumatawa. Kaya lalo akong nahiya dahil alam ko na akong pinag-uusapan nila. Nagsimula na akong kumain at totoo ngang masarap talaga to. Sa lahat ng niluluto niya, itong masasabi kong paborito ko sa totoo lang. Kulang pa ang isang order sa akin pero nahiya naman akong mag-order pa ulit. Marami silang pinatikim na pagkain sa amin. Masasabi kong nabusog talaga ako. Si Trisha naman ay papunta sa amin habang may dala itong juice. Inilapag niya isa-isang dala niya pero nang nasa likuran ko na siya ay bigla na lang bumagsak sa ulo ko ang baso. Dahilan para matapon sa akin ang juice. Ang lamig nito kaya nagulat ako. Ay! Hindi ko mapigilang mapahiyaw sa gulat ko. Naku, sorry Mean. Hindi ko sinasadya. Sorry dumula sa kamay ko. Hinging paumanin sa akin ni Trisha. Trisha, what have you done? Nabasa na si Mean. Galit na tanong ni tita. Tita, please calm down. Ayos lang po ako. Saad ko sa kanya dahil alam ko na galit na ito ngayon. Nabasa ang buong mukha ko, pati ng damit ko. Lumapit naman si Drix sa akin na may dalang t-shirt, pinasuot na to sa akin. Are you okay lang ga? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Hindi naman sinasadya ni Trisha. Sagot ko sa kanya. I'm really sorry Drix. Nadula sa kamay ko yung baso. Paliwanag niya kay Drix. Hindi ito pinansin ni Drix dahil pinupunasan itong mukha ko. Inagaw ko sa kanya pero ayaw niyang ibigay ang towel dahil siya na daw ang magpupunas sa akin. Trisha, sana hindi ito mangyari sa customers natin. At bakit ikaw nagdala ng drinks? Meron naman tayong waiter. Tanong ni tita. I'm sorry po tita, gusto ko lang po kasi na ako magdala dito. Hindi na po ito mauulit, sorry po. Hindi ka dapat sa akin mag-sorry kung hindi kay Mean. Mataray na saad ni tita. I'm really sorry Mean, sabi sa akin ni Trisha. Okay lang Trisha, nakangiting sagot ko sa kanya. Ma'am, iuwi ko na si Mean. Paalam niya kay tita sabay karga sa akin. Sige San, sila nang bahala dito. Binuhat niya ako palabas ng Gomez. Sumiksik ako sa dibdib niya dahil nahihiya ako nakating sila sa amin. Drix, kaya ko naman maglakad. Hindi mo na ako kailangan pang buhatin. Pabulong kong sabi sa kanya. Gusto kitang buhatin at ayaw ko sa kabasang-basang dibdib mo. Iuwi na kita. Nainis na sagot niya sa akin. Huwag ka nang mainis dyan, sorry kung nasira ko yung opening niyo. Nahiyang sabi ko sa kanya. Bakit ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. Ipinasok na niya ako sa kotse at nagmaneho siya pauwi sa kondo namin. Nang makarating kami, ganun ulit ang ginawa niya, hindi niya ako hinayaang maglakad. Hanggang sa makarating kami sa unit ko ay karga pa rin niya ako papasok. Inangat kong ulo ko at kita ko pa rin hanggang ngayon ang pagkunot ng noo niya. Huwag ka na magkunot noo dyan, matanda ka na't baka magkaroon ka ng lines sa noo niyan. Pagbibiro ko sa kanya. Sinong matanda? Ako ba langga? Tanong niya sa akin habang nakangiti. Thank you Drix, pwede mo na akong ibaba. Kaya ko na sarili ko, madami ka pang gagawin kaya pwede ka nang bumalik doon. Hindi ito sumagot sa akin at nakatingin lang ito hanggang sa nabigla ako nang sakupin niyang labi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya nanatiling dilat ang mga mata ko. Drix POV. Sumisilip ako sa labas paminsan-minsan at masaya ako dahil nakikita ko na nasasarapan si Mean sa niluto ko. Pakiramdam ko nga para lang sa kanyang araw na ito, para ma-impress siya sa akin. Nang sumilip ulit ako ay nagulat ako dahil natapunan ito ng juice na dala ni Trisha. Kaya mabilis akong pumunta sa locker para kunin ang extra kong damit. Basang-basa siya, kaya mabilis ang bawat kilos ko. Ayaw ko na siyang tinitignan ng mga tao. Sinuot ko to sa kanya pagkatapos ay pinunasan ko mukha niya. Sobrang inis na nararamdaman ko ngayon pero pinipigilan ko lang. Hindi ko kinausap si Trisha dahil naiinis ako. Sa lahat kasi ng pwedeng matapunan, si Mean pa talaga.
Nagpaalam na ako kay mommy na iuwi ko si Mean. Wala na akong pakialam, ang mahalaga lang sa akin ngayon ay si Mean. Binuhat ko siya. Umalma pa ito dahil kaya daw niya maglakad, pero hindi ito nakinig sa akin. Isinakay ko siya sa kotse, tahimik ako nagmaneho. Noong makarating kami, binuhat ko ulit siya. Hanggang ngayon, hindi pa humuhupa ang inis ko. Nakarating kami sa unit niya. Binuksan niya ito, hindi ko pa rin siya binababa kahit na nasa loob na kami. Napansin niya na nakakunot noo pa rin ako. Habang nagsasalita siya at nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko na nakayanan kaya nilapit ko ng mukha ko sa kanya, sabay ang pagsakop sa labi niya. Hinalikan ko siya ng banayad hanggang sa tumugon siya at naging mapusok na kami. Nagsimula na ring humakbang papunta sa couch niya. Hindi ko mapigilang umungol, ganun din siya. Tumagal ang paghahalikan namin at tumigil lang kami para kumuha ng hangin na akmang hahalikan ko siya ulit. Ay pinigil niya ako dahil magbibihis daw siya. Maliligo na ako, Drix. Ang lagkit ng buhok ko. Pakisara na lang yung pintuan kapag alis mo. Paalala niya sa akin. Sa akin ay okay lang kahit hindi pero dahil siya ang boss ay wala akong nagawa ko hindi sumunod. Pumasok ito sa banyo at ako naman ay mupo sa couch niya. Nabasa ang damit ko kaya hinubad ko to. Sa totoo lang wala na akong balak na bumalik sa restaurant. Alam kong maintindihan na yun ni Dad. Ang tagal niyang lumabas kaya nagtataka na ako. Akmang kakatok na ako ay biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang katawan niya na nakatapis lang ng tuwalya. Bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka pa bumalik doon? Tanong niya sa akin. Hindi ko siya sinagot dahil naaakit ako sa labi niya. Napalunok ako ng ilang beses. Nilapit kong mukha ko sa kanya, tinalikan ko siya sabay angat sa kanya. Tinugon naman niya ito. Nakakapit siya sa balikat ko. Tinaas ko din ang kamay niya papunta sa ulo ko. Bawat hagod ng mga labi namin ay siya ring sabunot niya sa buhok ko. Drix, ungol niya sa pangalan ko kaya lalo ako nagiinit. Langga, I want you. I really want you. Ang hirap magpigil kapag nasa paligid ka. Bulong ko sa tenga niya. Drix, gawin mo na kung anong gusto mo. Nahihirapang sagot na sa akin. Alam ko na apektuhan na to kaya napangiti naman ako. Binuhat ko siya papunta sa kama niya. Umupo ako at nasa lap ko siya ngayon. Habang patuloy ako sa paghalik sa kanya. Langga, are you ready? Tanong ko sa kanya. Oo, Drix, malapit na ako. Ako rin Langga. Sabay tayo. Let's come together. Sabay naming narating ang sukdulan. Pero ang init na nararamdaman namin na hindi man lang nabawasan dahil eto na naman ako. Nagsisimula na naman akong paligayahin siya. Ready for round 2 Langga? Tanong ko sa kanya. Hindi ba pwedeng magpahinga na muna, Drix? Tanong niya sa akin. Pwede naman, 3 seconds lang Langga. Pabirong sagot ko sa kanya. Sa pagkakataong ito ay siya naman ang unang gumawa ng move. Nagsisimula pa lang kami dahil babawiin kong halos 1 taon kong walang bed life. Kung pwede na hanggang umaga kami gagawin ko. Hindi pa kami natapos sa kama dahil ginawa namin ito sa iba't ibang parte ng unit niya. Hindi ko siya tinigilan hanggat sa hiniling niya na matulog na kami. Umabot lang naman kami ng 7 rounds. Kaya sigurado ako mahihirapan na naman ito maglakad bukas. Nakapikit na ito ngayon. Sorry Langga kung mahihirapan ka na naman bukas. Sleep well, I love you. Bulong ko sa kanya. Tulog na ito, tinahalikan ko siya sa noo sa labi. Pagkatapos ay niyakap ko siya bago ko ipinikit ang mata ko habang mangiti sa labi. Mean's POV. Sobrang sakit ng katawan ko nang magising ako. Hindi ko akalain na mangyayari ito ulit sa amin. Dahil nga may taglay akong karupukan, ay bumigay naman ako sa kanya. Halos maubusan din ako ng boses ngayon sa kakasigaw ko kagabi. Hindi ko nabilang kung nakailan kami, bastang alam ko'y madaling araw na kami natapos kung hindi pa ako nagsabi na inaantok na ako at hindi pa ito titigil. Pakiramdam ko'y nasobrahan ako sa dilig ngayon dahil hindi pa kami nagtatagal sa unang round ay pumutok na kaagad siya. Ngayon ramdam kong epekto ng ginawa ko kagabi. Ano kayong nangyari sa restaurant nila dahil hindi naman to bumalik doon. Wala rin ito sa tabi ko, siguro tinakasan na niya ako. Loko talaga yun. Pagkatapos akong araruhin, nawala na. Pinilit kong bumangon at nagtagumpay naman ako. Ngayon naman ay sinusubukan kong tumayo. Pero natumba ko. Aray! Hiyaw ko na matumba ko. Langga, are you okay? Tanong niya sa akin. Patakbo itong lumapit sa akin pero sinamaan ko siya ng tingin. Mukha ba akong okay, Mr. Gomez? Sagot ko sa kanya. Sorry Langga, malambing na sad niya sa akin.
Ang sakit-sakit ng balakang ko. Saad ko sa kanya na parang iiyak. Dito ba langga? Pero kagabi may pa-I want more ka pa. Pabirong sabi niya at binuhat niya ako sa kaminasahing balakang ko. So kasalanan ko? Bulyaw ko sa kanya. No langga, kasalanan ko. Sagot niya sa akin. Napipilitan ka lang yata. Hindi langga, malambing pa rin nasabi niya. Ano palang nangyari sa opening dahil hindi ka na bumalik? Tanong ko sa kanya. Okay naman langga, sagot niya sa akin. Bakit nandito ka pa? Di ba may pasok ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ako papasok langga kasi alagaan kita. Sagot niya sa akin. Hindi ko maiwasang mamula sa sinabi niya. Ayaw ko mang aminin pero kinikilig ako sa mga simpleng banat niya. Okay lang ako dito, sanay na akong wala ka. Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Nakita kong dumaang lungkot sa mukha niya. Sinubukan ko ulit na tumayo at nagtagumpay naman ako. Nagsimula akong humakbang pero nagulat ako nang buhatin niya ako. Maligo ka na langga, baka hindi na naman ako makatiis at mapasok ulit kita. Wala ka kasing damit, kaya may nabubuhay na naman sa akin. Ano yun sa akin? Ang bastos mo? Sige na nga, maliligo na ako. Baka gusto mo sumabay sa akin para tagahilod ng likod ko. Huli na para bawiin kung huli kong sinabi. Let's go na langga. Shit, ang gwapo talaga niya kapag nakangiti. Wala yata siyang ikakapangit. Tumigil ka Mary Ann, ang landi mo na naman, masakit pa yan. Baka gusto mo talagang malumpo na. Saway ko sa sarili ko. May inihanda na pala itong pampaligo kong maligamgam na tubig. Saktong-sakto magbababad ako. Thank you Drix. Pasasalamat ko sa kanya. Anything for you langga. Hinalikan niya ako sa labi, tinugon ko naman ito hanggang sa lumalim na naman ang halikan namin. Masakit pa Drix, saad ko sa kanya. I know langga, hinalikan niya ako ulit, magkasama kami ngayon sa loob ng bathtub hanggang sa sabay naming muling narating ang sukdulan. Tinapos namin ang paliligo, sinuot kong bathrobe coat, siya naman ay nagtapis ng towel sa bewang niya. Ang hot talaga niya, kaya no wonder na madaming naghahangat sa kanya. Binuhat niya ako ulit papunta sa kama, pagkatapos ay sinuklay niyang buhok ko. Niyaya niya akong kumain dahil nagluto daw siya kanina kaya daw siya wala sa tabi ko. Masaya kaming kumain ng agahan na malapit na sa tanghalian. Akala ko rest day ko ngayon pero pagod na pagod ako. Ang taglay kong kalandian ang dapat nasisihin dahil bumubuka ka din ako kagad-agad. Matapos namin kumain na nagpresenta na akong maghuhugas ng pinagkainan namin. Habang naghuhugas ako yumakap to sa akin. Ang bango mo langga, sabi niya habang hinalikan ng leeg ko. Chef, huwag ka makulit dyan, may ginagawa ako. Saway ko sa kanya. Hayaan mo lang ako langga, maghugas ka lang dyan. Sagot pa niya sa akin. Paano ko gagawin ay ang likod po ng kamay mo, saad ko sa kanya. Chef, please. Please what langga? Tanong pa talaga niya sa akin. Tumigil ka na, naghuhugas ako. Hayaan mo na yan. Diyan na lang yan langga. Paisa na lang please, ang sakit na talaga ng puson ko. Ang sexy mo kasi. Sigurado ka ba sa isa na yan? Baka makarami ka na naman yan, may pasok pa ako bukas. Sabi ko sa kanya. Promise langga, isa lang talaga. Sagot niya sabay taas ng kaliwang kamay niya. Sige na nga. Ay, hindi naman halatang excited ka chef no? Binuhat na kasi niya ako bigla papunta sa kwarto ko. Naawa ako sa mga pinggan na may sabon na dahil hindi ko man lang sila nalinis bago ako lumandi. Pasalamat ako dahil tinupad niyang pangako niya na isa lang. Dahil kung hindi sigurado ako para na akong lantang gulay kung sakali. Grabe ang pinagdaanan ng pechay ko ngayon. Parang binagyo. Akala ko kapag nadiligan magiging fresh na fresh. Pero nasobrahan naman yung akin sa dilig. Mula pa kasi kagabi ang pagdidilig niya sa akin. Need ko na talagang i-beauty rest ang pechay ko. Maliban sa malalanta ito, malulumpo pa ako. May pasok pa naman ako bukas at pangit naman siguro kung paika-ika ako maglakad sa trabaho. Sa sobrang pagod ko'y nakatulog ako. Hinayaan ko na lang si Drix. Bahala siya kung uuwi na siya dahil hindi na talaga kaya ng katawan ko. Ang bigat na talaga ng talukap ng mga mata ko.